tayo hahadlang, ngunit hindi tayo tutulong. Yung Hindi tayo paghadlang kasi, haharang ng anuman investigasyon, pwera lang kapag illegal na ang ginagawa. Pero Ganun nga ho yun. hindi rin tayo tutulong. Ganun ho ang batas natin eh. Nanguhuli lang po tayo pag may ginawa ho mali. May Pero ginawa ho ibig ko paglabag sa sabihin, batas. Ang maliwanag dito, nag-umpisa na ang investigasyon. As of November nung nakaraan. Hindi ko po Eh, masasabi yun. Kasi Bakit wala po akong contact, wala po akong alam na ganung hong usapin nung panahon na yun. So ang ibig sabihin, hindi pa nag-uumpisa ang investigasyon, nagsasalita lang ang presidente ng kusa na Depende nga ho sa tanong. Ang problema ho, sa dating salita. ang problema ho, kung hindi natin alam ang tanong, paano natin malalaman kung paano ba niya sinagot yung tanong sa ganung paraan? Kaya kung pwede ho, ilagay nyo natin Kasi sabi ko lang ng ilagay tanong. po natin sa talata yung tanong na tinanong kay Pangulo para malaman natin kung ano ang kanyang sinasabi. Kasi hindi ho eh. Ang ganitong salita po ay response po sa isang tanong. Kaya dapat yung tanong po sana iharap niyo po sa atin Binasa ko para buo ang pag-uusap. Tsaka sino po ang nagtanong? Anong pagkakataon niyo ang tinanong? Ang media ang nagtanong at ang simpleng tanong, aprobado mo ba ang presensya ng ICC in the Philippines? I think the identity of the media is irrelevant. The question is, does he approve of the ICC in the Philippines? Ang sabi niya, simple lang naman, ay kapag walang illegal, talaga naman sasalubungin natin sa ating bansa pagkat tayo ay bukas at malaya. Yun nga ho, tama ho yun. Yun ang sinabi niya. Talaga hong hanggang wala hong ginagawang illegal ang tao, ay pababayaan natin silang manatili sa tahimik. Tama. Ngayon, ang ibig sabihin nito, nag-umpisa na ang ICC investigation. Maybe we ask Secretary Anyo, please. Bilang NSC, baka mas alam ninyo kung kailan nag-umpisa yung parating nila, yung pabalik-balik po nila. Madam Chair, wala po kaming impormasyon. Hindi po kami aware na nagkaroon ng investigation dito ang ICC ng mga panahon na yun. As of November noong nakaraang taon, wala pang ICC investigation anuman na nalalaman po ninyo. Wala po kaming nalalamang investigation. At wala po kaming namomonitor na pumuntang ICC investigators. So, ganun din ang ating Deputy DG Erico, si DG Guloy. Baka may maidagdag kayo. Dahil ang pagkaintindi namin, pag narinig mo, nabasa mo, simpleng pagkaintindi, sinabi na ni Presidente hindi namin pagbabawalan. Ano kaya yun na pagbabawalan? Kung hindi pa nag-umpisa, bakit sinasabi niya hindi ko pagbabawalan hanggang hindi illegal? Nakakapagtaka. Ganon din po, Madam Chair. Wala rin po kaming informasyon at saka na-monitor na meron po ICC during that period, Madam Chair. So ang Pangulong mag-isa ang nagsabi na hahayaan niya, pwera lang kapag illegal na ang gawain. Siya lang mag-isa ang nagsabi nun, ngunit kayo, wala naman kayong impormasyon na naibigay sa kanya tungkol doon. Opo, Madam Chair. Wala po kaming informasyon na ibigay kay Presidente po, Madam Chair. Thank you. As we speak today, what is the stance of the executive? Does the ICC have jurisdiction over the crimes committed in the Philippines between November 2011 and March 19, 2019? We just follow the Supreme Court's dictum in the case of Pangilinan Cayetano. And that is? That is, residual jurisdiction is there up to 1 year from the date of withdrawal of the Philippines. Up to 1 year, right? Yes, Should madam. bring us to March 2019. 2019. 2020. 2019. Yes, ma'am. So, pati yung residual jurisdiction na sinasabi po ninyo, hanggang 2019 na lang. Yes, ma'am.